Mamatay ka! Pumulot ng isang bote ng soft drink ang isang kasamahan ng mga binata na nanonood lang. Ito ang lalaking humawak kay Chloe kanina lamang. Ang bote na hawak nito ay pinangpokpok kay Simon. Nahawakan ni Simon ang braso ng lalaki at pinilipit ito at saka naagaw ang bote. Nilapag ni Simon sa lamesa ang bote at binatukan ng lalaki. Ang babata nyo pang uungas nyo na! Di porket may kapit pamilya nyo sa politika, magiging ganyan na ang asal ninyo. Sige, lumabas na kayo rito! Sabay tadyak ni Simon sa lalaking may hawak ng bote. Tara tol, sibat na tayo! Nagtulungang lumabas ng snack house ang apat na lalaki. Tumingin si Simon kina Melissa. Okay lang ba kayo? Tanong ni Simon. Oo, thanks Simon. Pasasalamat ni Melissa. Dumating si Jonah subalit bigong makahanap ng pulis. Nagpasya na lamang silang ituloy ang pag-snack. Laking pasalamat ng tatlong dalaga dahil naroon si Simon at nasaklolohan sila kaagad. Namangha naman si Chloe sa ipinakitang galing ni Simon sa pakikipaglaban. Tinanong naman ni Melissa kung saan natuto si Simon ng ganoong estilo. Sinabi na lang niya na dahil pulis siya ay required sa kanila ang matuto ng close quarter combat. Pagtapos nilang kumain ay nagpasyang ihatid ni Simon ang mga babae pa uwi. Nasa sakayan na sila ng jeep nang biglang makasalubong nila ang isang grupo ng mga kalalakihan. Ayun siya! Sigaw ng isang lalaki na nakakilala si Simon. Ito ang sinasabing anak ni Mayor. Kasama pa rin nito ang tatlong estudyanteng barkada nito at may kasama pa silang 5 lalaki. Pero ang 5 ay mga matatandang maton na nasa edad 30s pataas. Malaki ang katawan ng 2 sa kanila at mukhang bouncer, samantalang ang 3 ay medyo katamtaman ng katawan. Ang isa sa 3 ay matangkad na tantyang 6-footer. Mabilis siyang lumapit kina Simon. Simon! Napahawak si Jonah sa braso ni Simon dahil sa takot. Itong gumulpi sa amin kanina. Ano pare, dinala ko bodyguards ni Daddy. Ang ina mo, tignan natin angas mo ngayon. Wika ng anak ni Mayor. Tumingin sa paligid si Simon. May nakita siyang isang pulis na nanonood sa kanila. Pero nang mag-cruise ang kanilang mga mata, ay tila dahan-dahang tumingin sa malayo ang pulis at umalis na. Puisit. Di maasahan ng mga pulis dito. Bulong ni Simon. Jonah, Chloe, Melissa, pagsabihin kong takbo, tumakbo kayo at maghanap ng tulong. Wika ni Simon. Pero Simon, sambit ni Melissa. Wala na tayong oras, Melissa. Bulong pa ni Simon. Lumapit ang isa sa mga maton kay Simon. Ikaw ba bumugbog sa anak ni Mayor? Gago ka ba o tanga? Wika ng maton. Takbo! Sigaw ni Simon at tumakbo kaagad sina Jonah. Inila pa ni Melissa si Chloe para mabilis makahabol. Takbo mga bitch! Sigaw ng anak ni Mayor. Pero napansin nilang hindi man lang umatras ng isang hakbang si Simon. Ikaw, di ka ba hahabol sa mga kasama mo? Gusto mo ba mabugbog? Tanong ng anak ni Mayor kay Simon. Bakit naman ako tatakbo? Wala akong ibang nakikita kundi siyam na duwag ng mga lalaki. Sagot naman ni Simon. Aba, naghahamong ka pa ha? Durugin yan! Utos ng binatang anak ni Mayor. Tumango ang nasa harapan ni Simon na maton at tumingin kay Simon. Isang tadyak sa bayag ang inabot ng maton. Napahawak ito sa ari at dahan-dahang napaluhod sa sobrang sakit. Inawakan ni Simon ang buhok ng lalaki at sinapang harap ng leeg. Sa isang iglap ay bumagsak ang maton na lalaki. Subsob ang mukha nito sa kalsada. Tumingin naman si Simon sa iba pa at matalas ang tingin niya. Sunod! Kalmadong paghamon ni Simon. Sumugod kaagad ang 4 na bodyguard ni Mayor kay Simon. Ang 4 naman na estudyante ay nasa gilid lang ng kalsada. Sabay na sumuntok ang 2 lalaking nasa harap ni Simon. Kabila ang nasalag ni Simon ang mga kamao at isang counter sa sikmura. Ang inabot ng lalaking nasa kanan niya. Sinundan pa niya ng kaliwang suntok sa panga at sa lakas ng impact ay knockout kaagad ang lalaking nasa kanan.
Sumuntok pa ulit ang bodyguard na nasa kaliwa ni Simon. Tinapik niya lang ang kamay nito palayo sa kanya at mabilis na lumapit sa katawan ng kalaban. Isang serya ng suntok ang natikman ng lalaki sa sikmura. Di na ito nakapalagat ng hina kaagad. Dito makahinga ng maayos at tila mabigat ang dibdib at sikmura. Natumba na lang ito bigla. Nakalapit pa ang dalawang natirang lalaki kay Simon. Ang isang maton at ang medyo manipis ang katawan pero matangkad. Sumipa ang matangkad na lalaki at sumuntok naman ang maton. Umatras si Simon pero mabilis ding nagdash palapit sa matangkad. Sinuntok niya ito sa sikmura pero nahawakan ang damit niya ng maton at hinila palayo. Binuhat si Simon at itinapon sa isang pwesto ng mga gulay. Bumagsak sa lamesa si Simon at nagkalat ang mga tindang gulay. Pinulot siya ulit ng lalaki pero sinipa ni Simon ang mukha nito. Napaatras ang maton. Ang matangkad naman ay may hawak na tubo at ipinalo kay Simon. Gumulong si Simon sa lamesa at naiwasan niya ang tubo. Mabilis tumayo si Simon at sa isang maliksing suntok ay tinamaan ang tagiliran ng lalaki. Tatlong magkakasunod na suntok sa tagiliran ang tinanggap ng lalaking matangkad. Nanghina ito at bumaba ang ulo. Kasunod pa ang isang malakas na uppercut sa panga at tumilapon ito. Nakarecover ang maton at sumugod pa kay Simon. Nagtapon ito ng ilang suntok na hangin lang ang tinamaan. At sa panghuling swing ng kamao ay sinalubong ito ng suntok ni Simon. Nagsalubong ang dalawang kamao, subalit napasigaw sa sakit ang maton. Umatras ito at hinihimas ang kanyang kamao. Ano klaseng kamao meron ka? Singtigas ng asero. Wika ng maton. Nagulat na lang ito nang makitang may kamao sa harapan ng mukha nito na papalapit. Parang binaril ng shotgun ang mukha ng maton sa lakas ng suntok. Tumba ang maton at nawalan ng malay. Tumingin si Simon sa apat na binatang estudyante. Walang gagalaw! Sigaw naman ang isang sarhentong pulis. Kasunod nito ang ilan pang kasamahan at sina Melissa. Ayan sir, yung mga lalaki na yan ang nanggugulo sa amin. Sumbong ni Jonah, sabay tinuturo ang mga binata. Kayo na naman! Di na talaga kayo nadala, no? Isusumbong na naman kita sa tatay mo. Kahit anak ka pa ni Mayor. Nakakailang reklamo na mga tao sa inyong apat. Sambit ng pulis na rumisponde. Napakamot sa ulo ang mga binata. Sir, parang baligtad yata ang nangyari. Bugbog saradong limang to. Wika naman ang kasamahan nitong pulis. Nakitang nakahandusay ang mga bodyguards. Lumapit ang sarhento kay Simon. Ikaw may gawa nito? Tanong ng sarhento. Oo, Sarge. Ako nga pala si Police Inspector Simon Perez. Pakilala ni Simon sa kanyang sarili na ikinagulat ng sarhento. Pulis ka pala, sir. Mukhang nakatikim ng batas sa zero tong mga bata ni Mayor ah. Nakipagkamay ang pulis kay Simon. Ah, di naman. Sagot naman ni Simon. Bueno, sumama muna kayo sa akin sa presinto sir para magawa natin to ng report. Wika ng sarhento sa grupo ni Simon. Makalipas ang ilang oras at natapos na rin ang gulo. Napilitang pumunta sa presinto ang mayor at sangkatutak na mura at sampalang inabot ng anak niya. Maging ang mga barkada nito ay sinermonan din ng mayor. Alas 9 na ng gabi nang makarating sina Melissa at Chloe sa bahay nila. Inatid ni Simon ang magkapatid. Thank you Simon ha. Nakakarami na yata ako ng utang na loob sa'yo. Wika ni Melissa. Wala yan Melissa. Basta mag-ingat ka lang palagi. Tugon naman ni Simon. Melissa, where have you been? I've been so worried. Tumatakbong sinalubong si Melissa ng alalang ama. Kakabukas pa lang ng gate at naroon na kaagad ang amang kanoni na Melissa at Chloe. Good evening Papa, we're sorry for being late. Bati naman ni Chloe sa kanilang ama. Niyakap silang dalawa nito. Di gaanong katangkaran si Mr. Hawkins. Medyo malaki ang tiyan at may makapal na balbas. Oh dear, where did you two have gone? Tanong ng ama ni Melissa. On a date, Papa. Nakangiting kumindat si Chloe sa ama. A date? Pagtataka ng matanda. Yup,
With Simon. Maikling sagot ni Chloe. Who is this Simone? Tanong ni Mr. Hawkins. Papa? I would like to introduce you to my new friend, Simon Perez. Wika naman ni Melissa at kinabig ang braso ni Simon palapit para iharap sa ama niya. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Good evening, sir. Medyo nag-aalangan si Simon pero buong tapang na inangat ang kamay. Nakipag-shake hands naman si Mr. Hawkins. Firm grip ito at kitang-kitang kumpiyansa ng ama ni Melissa. So, you're this Simone my daughter is talking about? Diretso ang titig ni Mr. Hawkins kay Simon. Patuloy ang shake hands ng dalawa. Yes sir, I'm Inspector Simon Perez. Nice to meet you, Mr. Hawkins. Wika ni Simon. Oh, a police officer, ah? William Hawkins, nice to meet you, Mr. Perez. Di pa rin nagkakabitawan ng mga kamay ang dalawa. Titig na titig pa rin ang ama ni Melissa kay Simon. Papa, maaari nyo nang bitawan ng kamay ni Simon? Tanong ni Chloe. Oh yes, pasensya na. Well, bakit di nyo imbitahan ng kaibigan yung saluhan tayo sa dinner? Nagulat si Simon dahil straight palang managalog ang tatay ni na Melissa. Oh, pasok raw. Sagot ni Chloe kay Simon. Sa kabilang dako naman, tulog na tulog si Baste. Pagod dito sa maghapong trabaho. Magkatabi pa sila ni Magda pero nakataliko dito sa misis nito. Nakakumot silang pareho. Si Magda naman ay nakatihaya at nakapikit subalit dito makatulog. Malalim ang iniisip. Di niya maintindihan pero nagiinit ang katawan niya. Sabik na sabik sa kung anong bagay na kanyang inaasam. Iisang bagay lamang ang nasa isipan niyang naglalaro ng paulit-ulit. Ito ay ang pangyayaring di niya makakalimutan. Ang pangyayaring nakapiling niya ang kumpare ng mister niyang si Dennis. Preskong presko pa sa isipan ni Magda ang lahat. Nakakailang bote na ng inuman ang magkukumpare. Napapapikit na sina Baste at Teo. Panay naman ang kwento ni Alex. Hanggang sa magpaalam si Baste na mahiga sandali sa sofa na gawa sa kahoy. Nasa likuran lamang ni na Magda at Dennis ang sofa. Dito humiga na si Baste at nakatalikod pa sa nagiinuman. Tuloy lang ang kwento ni Alex. Si Dennis naman ay pasimpleng ipinatong ang kamay sa ibabaw ng hita ni Magda. Tinignan pa nito ang babae pero wala lang sa kanya. Pahimas-himas pa si Dennis. Aakyat baba ang kamay at minsan ay sumisiksik sa gitna ng hita at medyo papunta na sa laylayan. Wala pa ring reaksyon si Magda. Nagulat na lang si Dennis nang makitang ipinapasok na pala ni Gary ang kamay sa t-shirt ni Nancy. Di ito gaanong mapapansin dahil medyo madilim at patay pa ang ilaw nila. Tanging ilaw sa kusina lang ang kanilang binuksan. Halatang kinakalikot ni Gary ang dibdib ni Nancy dahil magalaw ang kamay nito. Hindi nagpalugi si Dennis. Parang naging senyalis ito para maging mapusok ang binata. Tuluyan na nitong siniksik sa singit ni Magda ang kamay. Napanganga ang babae. Sumilip ito sandali sa asawang natutulog lang sa likuran niya pero dito gumagalaw. Paglingon niya ulit ay sinalubong na siya ng halik ni Dennis. Tinigilan ni Magda ang lalaki. Tinulak niya palayo ang mukha nito. Nasulya pa ni Magda si Teo na nakapikit na pero nakaupo pa rin. Samantalang si Alex naman ay mukhang walang pakialam at umiinom lang ng tagay. Pagkababa nito ng baso ay tumayo siya. Sumenya si Alex kay Gary na ipasok sa silid si Nancy. Namumungay ang mga mata ni Nancy. Sinabihan ni Gary si Nancy na ihahatid na sa isang silid para makatulog ito. Tinanong pa ni Nancy si Magda kung susunod siya. Tumango naman si Magda. Di pa rin tumitigil si Gary sa pagkukuyumos ng dibdib ni Nancy. Kaya hinila nito ang kamay ng lalaki palabas ng damit niya. Tumayo si Nancy kasama sina Gary at Alex tsaka pumasok sa silid. Naiwan tuloy sina Magda at Dennis sa may lamesa. Nakahiga na si Baste sa isang sofa at si Teo ay tulog na nakasandal sa upuan niya. Naging mapusok si Dennis at mabilis na dinakma ang isang matambok na dibdib ni Magda. Subalit pinigilan nito ng babae at sinabing lumipat sila ng pwesto.
Doon pinagpatuloy ng dalawa ang mga nakaw na sandali nila. Pero biglang bumukas ang ilaw sa may banyo. Napatigil si Dennis sa ginagawa. Tinignan nila ang bahay at nakikiramdam sila. Nang namatay ulit ang ilaw ay tumanggi na si Magda. Natatakot na baka mahuli sila ng mister niya. Pero di natitinag si Dennis. Gusto na nitong matikman ang misis ni Baste. Pinatayo nito si Magda at pinaghahalikan sa labi pati sa leeg. Tinutulak ni Magda ang lalaki pero mapilit ito. Todo pa rin ang pagromansa kay Magda. Unti-unti na namang bumibigay ang magandang misis ni Baste. Makalipas ang ilang oras ay humihingal na nagyakapan ng dalawa. Tangina ka parang Dennis. Nagbayagra ka ba? Bakit ganadong-ganado ka pa rin? Reklamo ni Magda. Ganyan ako manggigil sa isang babae, Magda. Susulitin ko ang bawat oras ko sa'yo. Sagot naman ni Dennis. Grabe ka naman paring Dennis. Para kang makina ng Motolite Pangmatagalan. Napapailing pa si Magda. Siyempre naman. Pero di pa tayo tapos. Gusto pang makaisa ni Dennis pero umayaw na si Magda. Hayop ka para kang kabayo Tibay mo rin ano? Wika ni Magda. Ako pa. Ibahin mo ko sa mga lalaki na tikman mo Magda. Tugon ni Dennis. Uy, as if naman nagpapagamit ako sa ibang lalaki ano? Pagsisinungaling pa ni Magda. Huwag na tayo maglokohan Magda. Bistado na kita. Alam kong marami ng lalaki nakatikim sa'yo at ilan dito ay kaibigan pa ng asawa mo tulad ko. Pambibisto ni Dennis. Naku, ewan ko sa'yo kung ano-anong pinagsasasabi mo. Tsaka na nga. Nanatili si Magda sa banyo matapos itong makapag-ayos. Hindi ito nakatakas kay Dennis. Huling-huli nito ang babae. Nakangiting pinasok ni Dennis ang huling condom packet sa bulsa tsaka pumasok sa loob ng bahay. Sa isang iglap ay napamulat si Magda sa kamang hinihigaan niya. Katabi niya pa rin si Baste sa higaan. Inangat niya ang kanang kamay at napatapik sa noo niya. Iniisip pa rin niya ang matinding tagpo nila ni Dennis. Ang gabing di niya makakalimutan. Pero sa kabila nito, di niya rin alam ang gagawin sa oras na mabisto siya ng mister niya. Samantala, kakalabas pa lang ni Simon sa malaking bahay ni na Melissa. Umakyat na sa second floor si Melissa at kasunod nito ang ama. Bago pa siya pumasok sa silid ay tinignan niya ang tatay niya. So what do you think, Papa? Nakangiti si Melissa sa ama niyang kano. You mean that boy, Simon? Tanong ni Mr. Hawkins. Yup, Papa. Sabay tango ni Melissa. Mukhang disente naman siya. Melissa, meron siyang stable job at sa tingin ko mabuti naman siyang tao. A man any woman could ask for. But, wika ng ama ni Melissa. But, nakatitig si Melissa sa ama. Binabasa ang susunod na sasabihin nito. My decision is final, Melissa. Ikakasal ka kay Joshua Serrano this coming month. Sagot ni Mr. Hawkins. Papa? Nabigla si Melissa. And that is final, Melissa. That is final. Sabay talikod ang ama ni Melissa. Alam mo namang manlulokong lalaki si Joshua, di ba? Marami siyang babae. Sambit ni Melissa. Umarap ang ama niya. Melissa, please understand. Mas mabubuti ang future mo sa kanya. At alam mo naman na magkaibigan kami ng papa ni Joshua. Ayokong mapahiya sa kanya. Tugon ni Mr. Hawkins. No, Papa. Pinupwera mo lang akong pakasalan si Joshua para maisalba ang negosyo mong lubog na sa utang. Hindi na ako bata. Alam kong sitwasyon mo, Papa. It's like you're a businessman who sells his own daughter to save himself. Sabay talikod ni Melissa. Melissa! Tinawag siya ng ama. Pumasok si Melissa sa silid niya at di na hinintay pang makasagot ang ama. Mabilis tumulo ang mga luha niya at kaagad na sumampa siya sa kama at niyakap ang isang unan. Pilit pinipigilan ang matinding sakit sa dibdib na parang bombang gustong sumabog. Kinabukasan,
Maagang nagwawalis ang ama ni Dennis nang may lumapit na magandang babae sa kanya. Nagtanong ito at tinuro ang bahay. Pumasok ang babae sa loob at naabutan si Simon na may kausap na isang lalaking matipuno. Pero paalis na ang lalaki at nakasalubong niya palabas. Napasulya pa sa kanya ang lalaki at nakita niyang may peklat ito sa pisngi. Napansin naman ni Simon ang babae. Melissa, anong ginagawa mo dito? Gulat ni Simon. Ang aga naman ng date niyo, Bok. Biro ni Dennis nakakababa lang mula sa second floor. Paano mo natunto ng bahay na to? Tanong pa ni Simon. Hindi naman kalakihan ng bayan eh. Nakangiti pa si Melissa. Halika, magalmusal ka muna. Aya naman ni Simon. Simon, sino yung kausap mong lalaki kanina? Tanong ni Melissa. Isang intelyo na may dalang mensahe sa akin. Sagot naman ni Simon. Ano raw ang mensahe if you don't mind me asking? Napabuntong hininga si Simon. Tila mabigat ang sasabihin. Babalik na ako sa headquarters sa isang araw, Melissa. Mapupunta ako sa isang lugar na sinakop na ng mga terorista. Naputol pa ang RNR. Itutuloy ko na lang to pagtapos ng misyon ko. Paliwanag ni Simon. Hindi na kaagad nakapagsalita si Melissa. Napadalaw siya kay Simon para makipag-usap dito at tumaasang mabibigyang lunas ang bigat ng dibdib niya. Pero mas tumindi pa ang kanyang nadadamang bigat nang marinig na aalis na si Simon. Pupunta ito sa ipinangakong lupa. Ang parte ng bansang hitikang lupa sa dugong dumanak ng matinding labanan sa magkakaibang ideolohiya, relihiyon at prinsipyo noong unang panahon. Napansin naman kaagad ni Simon ang tila malungkot na mukha ni Melissa. Di ito may tatago ng babae. One time's over, Bok. Wika naman ni Dennis. Melissa, okay ka lang ba? Tanong ni Simon. Oo, okay naman ako. Sige Simon, may naalala lang akong puntahan. Paalam ni Melissa. Teka, rarating mo pa lang Pagtataka ni Simon pero mabilis tumalikod si Melissa at lumabas kaagad ng bahay. Melissa! Tinawag pa ni Simon ang dalaga pero di na ito huminto sa paglalakad. Pinawi naman ni Melissa ang namuong luha sa kanyang mga mata. Mabigat ang loob na umalis ng bahay na tinutuluyan ni Simon. Ang lalaking inaakala niyang makatutulong, makalimot sa kanyang mga pinagdadaanan. Makalipas ang isang linggo, naglalakad si Sergeant Mylene Gumabaw at may daladalang order papers mula sa higher headquarters papunta sa opisina ni Inspector Simon. Napadaan si Mylene sa main office at nakita siya ng ilang kasamahan. Oh, mukhang nakasmile ka na naman dyan, Gumabaw Biro ng isang sarhento. Sir, di naman po. Sagot naman ng dalagang pulis. Nako! Di ba yan mapapasmile? Papasok na naman yan sa opisina ni Sir Simon. Sabat naman ng isang kasamahan nila. Yun! High moral na naman si Gumabaw Tawa na naman ng ilang mga kasamahan sa unit. Uy sir, tumigil nga kayo. Kung gusto nyo, kayo na magdala nitong order, sige. Nakasimangot na sagot ni Mylene. Biro lang, ikaw naman ang sungit mo na agad. Tignan mo yung mukha mo, warrior na naman Sabay turo sa nakasimangot na mukha ni Mylene. Dumiretso si Mylene sa pinto ng office ni Simon. Kumatok muna ito bago pumasok. Naabutan niya dito na may kausap na pulis si Simon. Tumayo muna sa isang sulok si Mylene at hinintay matapos ang usapan ng dalawa. Sir, maraming salamat po talaga. Malaking utang na loob ko po sa inyo to. Thank you po at naiintindihan ninyo ako. Wika ng isang sarhento kay Simon. Basta mag-ingat ka lang pag-uwi mo. Alam mo namang delikadong sitwasyon dito ngayon. Payo naman ni Simon sa kabaro. Yes sir, permission to leave sir. Sabay saludo ng sarhento at nakangiting lumabas ng silid. Tinignan naman ni Simon si Mylene na nasa isang sulok.
Sa titig pa lang ni Simon ay tila na mula ang pisngi ni Maylin. Simple lang ang ganda ni Maylin. Di mo ito gaano mapapansin pagkasama ang ilang tropa pero pag susuriin mo ay may angking kagandahan din ito. Di ganong katangkad si Maylin pero bumabawi naman ito sa kaseksihan at maputi na balat. Ano na naman yung hawak mo, Maylin? Nakangiti si Simon kay Maylin. Sir, order po galing ng higher command. Lumapit si Maylin at binigay ang papeles. Binasa ito sandali ni Simon. Mukhang may ilang opisyal sa unit ang mapapalitan Salamat sa pagdala mo dito, Maylin. Wika ni Simon. Wala nga naman po, sir. Matapos mabasa ni Simon ang papel ay nilagay ito sa kanyang drawer. Napansin nitong nakatayo pa rin sa harap si Maylin. Meron ka pa bang kailangan gumabaw? Tanong ni Simon. Sir, ano kasi, nag-aalangan pa si Maylin na sabihin ang gusto niyang ipahiwatig. Ano yun? Kumunot ang noo ni Simon. Narinig ko po kasing pupunta po kayo sa bayan mamayang hapon para mag-recon. Gusto ko po sanang sumama. Pahayag ni Maylin. Di naman talaga recon ang gagawin ko. Tsaka mag-isa lang akong aalis para di mahalata. Bakit gusto mo sumama? Seryosong tanong ni Simon. Kasi po baka po kasi di nyo kabisado ang lugar kaya sasamahan ko na lang kayo, sir. Sagot naman ni Maylin. Nako, pero okay, sige. Nakangiti si Simon. Talaga po, sir? Sasama niyo po ako? Tila nabuhayan ng loob si Maylin sa sinabi ni Simon. Oo naman. Para meron din ako mautusan mamaya. Biro pa ni Simon. Sir naman Sumaludo si Maylin kay Simon. Pailing-iling lang si Simon na nakangiti nang lumabas ng opisina ang magandang si Maylin. Dahil mag-isa si Simon ay nagkaroon siya ng panahon para magmuni-muni. 1 linggo na rin matapos siyang makaalis sa San Vicente at mag-report sa bagong unit niya sa intelligence. Mabilis niyang naalala ang mga huling araw sa lugar ng kabaro niyang si Dennis. Di ko in-expect na mapapaga ang report ko. Akala ko may 1 linggo pa akong break. Kaso talagang tinatawag na ako ng tungkulin ko. Paliwanag pa ni Simon kay Melissa. Nanatiling nakaupo lang si Melissa sa isang bench. Bago pa man makaalis si Simon ay nakiusap itong makasama si Melissa kahit sandali lang. Sa isang park sila nagkita pero halata ang mabigat na atmosfera sa kanilang dalawa. Melissa, magsalita ka naman Kanina ka pa tahimik dyan Wika ni Simon. Anong gusto mong sabihin ko? Wala naman ako magagawa tsaka bakit ka ba nagpapaliwanag sa akin? Di naman tayo magkasintahan. Sagot naman ni Melissa. Hindi naman sa ganoon. Malungkot ang mukha ni Simon. Tila nasaktan sa narinig. Pasensya ka na, Melissa, kung napaisip kita ng ganun. Tsaka di ko rin maintindihan kung bakit din ako nagpapaliwanag sa'yo. Ikakasal ka na Ako, bagong kaibigan mo lang. Kaya pasensya ka na talaga. Yung sa akin lang naman nagpapaalam lang ako sa'yo ng maayos. Paliwanag naman ni Simon. At bakit ka pa magpapaalam sa akin? Wika ni Melissa. Tumingin si Simon kay Melissa ng tuwid. Hindi ito muna nakasagot sa tanong ng dalaga. Subalit kahit hindi pa nakakapagsalita si Simon, ay parang nararamdaman na ni Melissa kung ano ang sasabihin ng binata. Tumayo si Melissa sa kinauupuan nitong bench. Kailangan ko nang umalis. Tumalikod si Melissa at nagsimulang maglakad palayo. Ito na lang ang huling pagkakataon ko para sabihin ko sa iyo kung anong nararamdaman ko, Melissa. Napahinto sandali ang dalaga nang magsalita na si Simon. Nasa likuran lang ng babae ang araw na nagsisimula ng magtakip silim. Aninag pa rin ni Melissa ang tila maamong mukha ni Simon. Dito ay sigurado na ang dalaga sa sasabihin ni Simon. No, Simon. Huwag mo na ituloy. Ayokong marinig yan. Pigil ni Melissa. Wala akong pakialam, Melissa.
Gusto ko lang marinig mo ang sasabihin ko kahit sa huling pagkakataon. Sambit ni Simon. Isang pagkakamali ang makilala ka. Di mo nakikitang ikakasal na ako, Simon. So please just spare me your words. Ayokong marinig pa ang sasabihin mo. Nagsisimula nang magdilim sa paligid. Nakayuko na si Melissa at nakapikit. Wala itong narinig na sinabi ni Simon. Nagulat na lamang si Melissa nang biglang yumakap sa kanya si Simon ng buong higpit. Inangat niya ang baba ng dalaga at nang dumilat si Melissa ay mabilis na dumiin ang labi ni Simon sa labi nito. Hindi nakapagsalita si Melissa. Nanlaki lang ang gulat nitong mga mata at mabilis na tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Mainit at dahan-dahang humiwalay ang labi ni Simon. Nagmistulang sumisid ng dagat si Melissa dahil napahinto ito ng paghinga dahil sa paghalik sa kanya ng binata. Mahal kita, Melissa. Maingat na pinawi ni Simon ang basang luha sa mukha ng dalaga. Anong karapatan mong halikan ako? Napangiti lang si Simon kay Melissa. Tinulak siya ng babae. Isang malakas na sampalang natanggap ni Simon. I'm sorry. Nasambit lang ni Simon. Sorry? How dare you? Kung kailan pa sinisimulan ko nang tanggapin ang kinabukasan ko sa piling ni Joshua, dumating ka pa sa buhay ko? At ngayon sasabihin mo sa aking mahal mo ko? How dare you say that? Wala kang alam sa bigat ng problemang dinadala ko. Huwag mo na akong bigyan ng rason para umasa pa dahil mawawala rin naman yun sa oras na nakaalis ka na sa lugar na to. Wika pa ni Melissa. Melissa, alam ko yan. Alam ko at tinaamin ko talagang mabilis ang mga pangyayari. Pero nitong mga nakaraang araw na nakilala kita, talagang inamin ko na nabihag mo ang puso ko. Kahit sabihin mo pang isang malaking pagkakamali ang mahalin ka, pero heto ang nagsasabi sa'yo ng totoo. At kahit alam kong imposible, umaasa pa rin ako. Kahit malalayo man ako sa'yo, ito ang tatandaan mo. Handa akong ipaglabang ka. Kita ang pagkasorpresa sa mukha ni Melissa. Pilit nitong pinipigilan ng luha pero di nito magawa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may nakilala si Melissa na isang lalaking alam nitong handa siyang ipaglaban. Matagal nagtiis si Melissa na pakisamahan ng lalaking nakatakdang ikasal sa kanya. At kahit pa hindi maganda ang ugali ni Joshua, ay talagang tiniis ito ni Melissa. Sa kabila ng madalas na pananakit ni Joshua, ay sinimulan na ni Melissa na tanggapin ng lalaki. At nang naging opisyal na ang pagtakda ng kanilang kasal, ay dumating naman sa buhay nito si Simon. Isang lalaking hindi mahirap mahalin. Ang lalaking may dalang liwanag. Ngayon ay nasira na ang resolve ni Melissa. Natikman nito ang liwanag sa piling ni Simon at kalahati ng kanyang pagkatao ay gustong manatili sa bagong lalaki na kanyang nakilala. Huwag mong gawin to sa akin, Simon. Do this to me, please. Lumapit si Simon sa umiiyak na si Melissa. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Dito ay patuloy ang pagtangis ni Melissa sa matipunong dibdib ni Simon. Inimas niya ang buhok ng babaeng mahal niya. Handa akong ipaglabang ka, Melissa. Wika ni Simon. Please, Simon. Tumigil ka na. Ayoko magpatuloy pa to. Sagot ni Melissa. Sumama ka na lang sa akin, Melissa. Kung sasama ka sa akin, hindi na matutuloy pa ang kasal nyo. Kaya kitang buhayin. Ikaw at ako, lagi magkasama. Kahit saan pa ako madestino. Pag-aalok ni Simon kay Melissa. Hindi ko sinabing mahal din kita, Simon. Don't be stupid. Tumingin si Melissa kay Simon. Nakangiti lang ang binata. Hindi mo nga sinabi. Pero bakit ka umiiyak? Nakangiti pa rin si Simon. Alam mo, gago ka talaga eh. You're stupid. Sagot ni Melissa. Alam ko, Melissa. Wala ka nang dapat sabihin sa akin. Okay na sa akin ang ganito tayo. Niyakap pa ulit ni Simon si Melissa at hinalikan ang noo nito. Sa loob ng halos 2 linggo ay nabalot ng takot ang bayan ng Santo Tomas. Nilusob ng mga armadong grupo ang police headquarters doon
at pinugutan ng ulo ang Chief of Police. Idineklara ng grupong ito ang pangalan nilang Black Triangle na teritoryo na nila ang buong bayan ng Santo Tomas. Ang pinuno nilang si Commander Jacobo ay nagpakita sa munisipyo ng bayan at binalaan ng mayor na huwag tatawag ng pulis, kundi uubusin nila ang buong pamilya ng mayor. Dahil sa takot ay hindi na rin makatanggi pa ang mayor at napilitang magbigay ng 5 milyong piso sa teroristang grupo. Ilang araw pa ang nakalipas at tumarangkada na ang mga pulis para tugisin ang Black Triangle na nagtago na sa kabundukan. Ilang marahas na engkwentro ang naganap sa dalawang grupo. Subalit hindi pa gaanong kilala ng kapulisan ang bagong usbong na terorista at kinailangan nila ng mas maraming impormasyon laban sa mga ito. Naitalaga si Police Inspector Simon Perez bilang isa sa mga nag-imbestiga at naghanap ng impormasyon para matunton ang pinagtataguan ng mga terorista. Hapon na at nasa bayan si Simon kasama ang magandang si Maylin. Nakikipagsalamuha sa mga taong bayan at nagtatanong-tanong. Nag-oobserba din ng dalawa sa maaaring kaduda-dudang mga bagay sa paligid. Isa sa mga tauhan ni Simon ay nag-inform sa kanya ng isang pangalan na pwedeng makapagbigay ng impormasyon sa grupo. Ang pangalan nito ay Banjo alias Pusoy, isang notorious na drug dealer sa bayan. "Sir, ano pong gagawin niyo?" tanong ni Maylin kay Simon na may halong pag-aalala. "Kailangan nating makausap ang Pusoy na to. Nakuha ko na ang address na pupuntahan niya mamaya. Maganda ka, Maylin, kasi delikado ang pupuntahan natin," sagot ni Simon. "Huwag po kayo magalala sa akin, sir. Kaya ko na ang sarili ko." Isang matamis na ngiti ang pinakita ni Maylin. Samantala, kakapasok pa lang ni Melissa sa bahay nila at nadatnan niya ang ama na nakaupo sa sala at nasa tapat niya si Joshua. May isang bote ng alak na nasa lamesa. Mukhang nagiinuman ang dalawa. Napasulyap lang si Melissa sa pwesto ng ama niya at fiancé at dumiretso na paakyat sa silid niya. Melissa, pwede ka ba munang maupo rito? Nandito si Joshua," wika ni Mr. Hawkins. "Pagod pa ako, Papa. Gusto ko na magpahinga," sagot naman ni Melissa. "Bakit? Saan ka ba nanggaling?" tanong pa ng ama niya. "Come on, Melissa. Tumabi ka na muna sa amin." Nakangiti si Joshua kay Melissa. Umikot lang ang mga mata ng dalaga at di sinagot ang fiancé. Dumiretso na ito sa itaas. Mistulang dinuraan ang mukha ni Joshua sa inasal ni Melissa sa kanya at halata ang panginginig ng kanyang labi. Umiwas na lang ito ng tingin. Joshua, huwag mo na lang siyang pansinin. Pagod lang siguro ang anak ko. Come, let's continue." Aya ni Mr. Hawkins sa fiancé ng kanyang anak. Tinuloy na lamang nila ang inuman. Sa kabilang dako, sa isang eskinita ay maingat na naglakad si Simon. Binabaybay niya ang pagtatambayan ni Banjo Pusoy. Kahit dayo si Simon ay pinapakita niyang hindi siya naiiba sa lugar at di siya pinapansin ng mga tambay at nagiinuman sa paligid. Natuntun ni Simon ang isang bahay na tagpi-tagpi. May ilaw sa loob ng bahay pero sarado ang mga pinto. Nagtago sa isang sulok si Simon at sumilip sa maliit na butas ng manipis na plywood. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki na may dalang backpack. "Ikaw ba si Pusoy?" Biglang nagsalita si Simon at nagulat ang lalaki. Bumunot ito ng baril na nakaipit sa gilid ng pantalon nito pero mabilis itong nasipa ni Simon at tumalsik ang sandata sa lupa. Inablot ni Simon ang kwelyo ng lalaki. "Tinatanong kita kung ikaw ba si Pusoy?" Matigas na tanong ni Simon. Hindi ako yon. Hindi ko kilala ang lalaking yun. Bitawan mo ako!" Pagpupumiglas ng lalaki. "Kung ganun, anong pangalan mo?" tanong pa ulit ni Simon. "Gardo ang pangalan ko. Gardo!" Dahil sa ingay ay biglang may lumabas na isang lalaki sa likuran ni Simon. "Hoy Pusoy! Ano na namang gulo yan?" wika ng lalaki. Napatitig si Simon sa lalaki at dahan-dahang lumingon kay Banjo Pusoy na nahuling nagsisinungaling. "Gardo pala ah!"
Tinulak ni Simon si Banjo papasok sa bahay. Wasak ang pinto ng bahay at nakahandusay si Banjo Pusoy. Medyo nahihilo ito kaya dito nakapagsalita. Inapakan ni Simon ang dibdib ni Banjo at bumunot ng baril. Ngayon Pusoy, wala akong ibang kailangan sa'yo kundi ang kumanta ka. Wika ni Simon habang nakatutok ang baril niya kay Banjo. Anong kanta? Bayang Mag-iliw? Mula sa puso? Kahit ano kakantahin ko basta huwag mo lang akong papatayin. Pagmamakaawa ni Banjo Pusoy kay Simon. Gusto ko malaman kung saan matatagpuan si Commander Hakubo at kung saan sila kumukuta. Tanong ni Simon. Hindi ko alam. Hindi ko kilala yung Hakubo na yan. Wala akong alam dyan. Sagot ni Banjo. Sawa ka na sigurong mabuhay ano? Tinutok pa ni Simon palapit ang baril sa pagmumukha ni Banjo Pusoy. Oo, sige. Magsasalita na ako. Nagsisigaw na wika ni Banjo. Samantala, inalalayan naman ni Joshua ang ama ng fiancé niya. Lasing na ito at panaytawa na lang ang nagawa. Matapos maihatid sa master's bedroom si Mr. Hawkins ay naglakad na papunta sa hagdan si Joshua. Napadaan ito sa pinto ng kwarto ni Melissa. Gustong katukin ni Joshua ang pinto pero alam niyang hindi lang siya nito kakausapin. Nakaramdam ulit ng galit si Joshua at gusto niyang saktan ng dalaga pero kinontrol niya ang sarili dahil hindi niya to pamamahay. Lumayo na lang siya sa pinto at dumiretso na sa hagdan. Pero sa ikalawang pagkakataon ay napahinto ulit si Joshua. Medyo bukas ang silid ni Chloe, ang nakababatang kapatid ni Melissa. Hindi matiis ni Joshua na silipin ang loob. Medyo madilim pero may kaunting liwanag at kulay light violet ito na galing sa lampshade sa gilid ng kama. Sa ibabaw naman ng kama ay nakatihaya si Chloe at natutulog. Nanlaki ang mga mata ni Joshua sa alindog ni Chloe. Maganda ang hubog ng katawan nito. Manipis na sando at maiksing short lang ang suot ng dalaga. Makikita ang makinis nitong balat, lalo na sa mga hita at pusod. Tila sinapian kaagad ng demonyo ang pag-iisip ni Joshua. Napalunok ito ng laway at tila hayop na nakakita ng pagkain. Inipon niya ang lakas ng loob, tsaka pinasok ang kwarto ni Chloe. Maingat niyang sinara ang pinto at nilak. Lumapit siya sa gilid ng kama at tinignan ng malapitan ang katawan ng natutulog na dalaga. Mula sa makinis nitong mga hita sa seksing bewang at maumbok na dibdib at sa nakakatakam na labi, masasabi mong isang bumubusilak na diyosa si Chloe. Siguradong maraming lalaki ang mag-aagawan para maging syota lamang ito. Ang sexy mo pala, Chloe. Hindi ko akalaing ganito ka pala kahat ngayon. Bulong ni Joshua. Hindi ito nakatiis at maingat na pinatong ang isang kamay sa ibabaw ng kanang hita ni Chloe. Tinignan niya muna ang babae pero hindi ito gumagalaw. Piniga niya ng dahan-dahan ang malambot na hita at hinimas ito paakyat. Lumuhod ang isang paa ni Joshua sa kama, dahilan para bumaba ito ng kaunti. Yumuko siya at nilapit ang muka sa magandang muka ni Chloe. Habang hinihimas niya ang hita ng dalaga, ay sinasamyo naman niya ang hininga nito habang tulog. Mabango at preskong-presko pa si Chloe at lalong naulol si Joshua. Wala na ito sa katinuan at nadala na ng pagnanasa. Hindi huminto sa paghimas si Joshua. Mas naging mapusok pa ito dahil hindi pa nagigising si Chloe. Sa baba ito pumwesto at sinimulang halikan naman ang mga hita ng dalaga. Amoy na amoy niya ang pabango ni Chloe. Baliw na baliw itong hinihima sa tinahalikan ng mga hita ng babae. Joshua? Anong ginagawa mo? Nagulat si Joshua nang magising si Chloe. Huling-huli ito sa akto na nakaharap ang mukha kay Chloe habang nakadampi ang labi niya sa kanang hita ng dalaga. Ang ganda mo talaga, Chloe. You're so hot. Sagot na lang ni Joshua. Ano? Ah! Hindi na nakapalagpa ang dalaga nang diniin ni Joshua ang kamay niya sa hita ni Chloe. Joshua, tumigil ka! Hindi ito tama! Pilit nitong inilalayo ang kamay ni Joshua. Shh! Huwag ka na mag-alala. I'll be gentle. Umatong na si Joshua kay Chloe
Hindi na ito tinigilan ni Joshua. Ang lalaking itinakdang maging asawa ni Melissa. Ang lalaking magiging kuya na ni Chloe. Pero ngayon ay nakapatong na sa kanya at walang habas siyang ginagahasa. Umaalog pati ang kama. Lumalakas na rin ang mga sigaw ni Chloe at di na nakatiis pa si Joshua at tinakpan na lang ang bibig nito. Di makasigaw si Chloe. Doon na nagpatuloy si Joshua sa masamang balak niya kay Chloe. Matapos ang ilang minuto, tumayo kaagad si Joshua at gumamit ng tissue para punasan ang katawan niyang basa ng pawis at medyo nanlalagkit. Nagsuot kaagad ito ng pantalon. Bakit, Joshua? Why did you take my virginity? Lumuluha si Chloe at nakita nito ni Joshua pero sa halip na maawa ay ngumiti lang ito na parang kumpiyansado sa sarili. Nagustuhan mo naman, di ba? Tsaka sooner or later makukuha din naman niya ng boyfriend mo. Inunahan ko lang siya. Nakangising sagot ni Joshua. Baboy ka! Umupo sa tabi ni Chloe si Joshua. Nakangiti pa rin to. Nanatiling nakadapa si Chloe sa kama. Inaplos pa ni Joshua ang buhok ng dalaga. Makinig ka, Chloe. Huwag ka mag-astang bata, okay? Dalaga ka na. Kaya pangatawanan mo yan. And also, huwag mong sasabihin ito kahit kanino man, especially to your sister. Or I promise you, baby, magsisisi ka. Paiwang banta ni Joshua bago ito lumabas ng kwarto at iniwang luhaan si Chloe. Sa gitna ng kabundukan ng Santo Tomas, dinig na dinig ang malalakas na putukan ng baril. Nagsipulasan ng mga hayop na tahimik na nangangain ng damo sa paligid. Nagsiliparan rin ang mga ibon sa himpapawid dulot ng ingay. Assault! Assault! Sigaw ng squad leader sa mga tauhan niya. Kasunod ang malalakas na putukan mula sa mga rifles ng mga Special Action Forces or SAF. Kahit na masukal pa ang lugar sa kabundukan ay walang takot na nilusob ng mga tropa ng gobyerno ang mga nagtatagong teroristang miyembro ng Black Triangle. Lumaban pa ang mga ito pero di nagtagal ay umatras din at nagsitakbuhan na. Ang natitirang mga hangal na matatapang ay tinamaan ng mga bala at namatay. Huminto ang putukan ng marating na ng mga troopers, ang maliit na kinukutaan ng mga terorista. Men! Search the area! Mag-ingat kayo ha! Utos ng squad leader. Malapit sa tuktok ng isang bundok ay natagpuan ng isang kuta ng kalaban. May 2 kubo dito at nagkalat ang ilang kagamitan tulad ng mga kitchenwares, mga damit, papeles, mga magazines, mga kahon ng bala at ilang items ng paggawa ng bomba. Hinalughog ng mga tropa ang 2 kubo pero lingid sa kaalaman nila ay may isang lalaking nagmamasid sa squad leader na nakakubli sa isang madahong lugar. Nakatalikod sa kanya ang squad leader at ilang kasamahan nito. Dumukot ng 2 granada ang lalaki at tinanggal ang pin. Mabilis itong tumakbo papalapit sa tropa. Sir! Sumigaw ang isang pulis nang makita ang papalapit na suicide bomber sa squad leader nila. Napaikot ang squad leader. Sinipa ng squad leader sa dibdib ang lalaking may granada. Napatras ito. Tinadtad ng bala ang lalaki na napapasayaw sa dami ng tama. Nabitawan nito ang mga granada. Granada! Sabay nagsitalunan at dumapa ang mga troopers. Wasak ang katawan ng lalaking terorista nang sumabog ang mga granada. Okay lang kayo? May natamaan ba? Tanong kaagad ng squad leader. Wala po, sir. Dennis, mabuti at alisto ang tropa. Sagot naman ng tauhan niya. Mabuti naman kung ganun. Secure niyo ang perimeter. Baka meron pang mga kalaban dyan. Wika naman ni Dennis. Matapos ang bakasyon niya ay nare-assign nito sa Santo Tomas kung saan malapit ang second branch ng headquarters nila. Sa loob ng 2 linggo ng matinding investigasyon ng intel ni na Simon ay ilan na ring lugar at kuta ng mga terorista ang bumagsak sa mga SAF troopers. Dahil na rin sa walang suportang nakukuha ang mga terorista sa taong bayan, ay mas napapabilis ang operasyon ng mga tropa ng gobyerno. Samantala, sa bahay naman ni Mayor ng San Juan.
Mayor, andito po si Jacobo. Wika ng tauhan ni Mayor. Ano magagawa ko sa iyo, Jacobo? Tanong ng matabang Mayor. Sabay hagod ng makapal na bigote nito. Kahit medyo napapanot na ang buhok, ay kita pa rin ang maliksing katawan nito. Lumapit si Jacobo, ang leader ng mga terorista. Matangkad ito at payat. Naka-jacket na faded blue at maong. Medyo mahaba ang balbas at makikita ang tuyong balat na mukhang batak sa laban. Malaki ang mga mata at medyo marami na ring mga peklat. Kinuha ni Jacobo ang baril niya at isang granada sa bulsa bago makalapit sa mayor ng San Juan. Alam mo bang hindi ka pwedeng makitang pumapasok dito? Baka may makapansin sa'yo dyan sa labas at isumbong sa mga pulis eh. Nako, madadamay pa ako. Ani Mayor. Walang taong nakakakilala sa akin, Mayor Belmonte. Huwag ka mag-alala. Sagot naman ni Jacobo. Bakit naparito ka? Ibigay ko na sa iyo ang utang ko ah. Patas na tayo. Tanong ng Mayor. Hindi pa tapos ang ugnayan natin, Mayor. Kailangan ko pa ang tulong mo. Sagot ni Jacobo. Kakabigay ko lang sa iyo ng milyon-milyong pera tapos ngayon hihingi ka na naman ng tulong. Aba, maabuso ka na yata sa kabaitan ko, Jacobo. Tandaan mo to. Hindi ka makakalikom ng maraming tauhan at puwersa kung hindi dahil sa akin. Wika ni Mayor Belmonte. At hindi ka rin magiging mayor ng San Juan sa loob ng 15 taon kung hindi rin dahil sa akin at sa mga tauhan ko, Mayor. Kaya yung pera mo, barya lang sa laki ng pagkakautang mo sa akin. Dahil alam kong mas marami ka pang nakukuha sa kaba ng bayan. Sumbat naman ni Commander Jacobo. Ano ba kailangan mo sa akin, ha? Nagsindi ng tabako si Mayor Belmonte at bumuga ng usok. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng operasyon ng mga intelligence ng SAF. Maraming mga tao kong napatay at nahuli dahil sa mabilis na pagkilos ng mga pulis na to. Wika ni Jacobo. Hindi ko na yata kasalanan yan, Jacobo. Ginagawa lang ng mga pulis ang trabaho nila. Dapat kasi, naging maingat ang mga tao mo. Sambit naman ni Mayor. Alam kong may mga kilala ka sa headquarters nila. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng intel unit nila at ang mga agents nila. Wala kaming nakukuhang impormasyon sa mga tao. Utos ni Commander Jacobo. Kasalanan mo rin yan, Jacobo. Dahil pati mga sibilyan dinadamay nyo sa kalokohan nyo. Kaya pasensya ka na kung hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Pagtanggi ni Mayor Belmonte. Dad? Wika ng isang magandang dalaga nang pumasok ito sa sala kung saan nag-uusap ang ama at si Jacobo. Napatingin ang dalawa sa babae. Iha, busy pa ako. Mamaya na tayo mag-usap. Wika ni Mayor. Hindi pa tayo tapos, Mayor. Tumalikod si Commander Jacobo na puno ng pagkadismaya at galit, sabay ngumiti sa anak ni Mayor Belmonte. Sinundan pa ng tingin ng babae si Jacobo hanggang sa makalabas na ito ng bahay. Dad, sino po yun? Tanong ng dalaga. Just a friend, anak. So ano ba may paglilingkod ko sa maganda kong dalaga, ha? Tanong ni Mayor sa unika iha niya. Dad, lalabas lang po muna ako. Kasama ko mga friends ko. Sagot naman ng dalaga. Ganon? Sige, ipapasama ko ang isang tauhan ko. Ani Mayor. Dad naman, wag na po. Nakakaya naman sa mga friends ko kung may yaya pa akong susunod sa akin. Pagmamaktol ng dalaga. But I need you to be safe, iha. Mapilit si Mayor. I'll be fine, Dad. Sige na po, alis na po ako. Sabay halik ng dalaga sa ama. Okay, ingat ka. Bilin pa ni Mayor. Sa loob ng isang disco club, masayang nagkita-kita ang ilang pulis. Nakasibilya ng mga ito at kumuha ng 3 lamesa. Kanya-kanyang bukas ng mga bote ng birang mga to. Cheers! Sigaw ng mga tropa. Kasama dito si Dennis na nag-celebrate ng magandang resulta ng operasyon. Kayo lang ba? Di kayo marunong mag-invite ah.
Wika ng isang lalaki at napalingon si Dennis. Bok! Buti nakarating ka! Oh, mga ungas, nandito na ang man of the hour natin! Pagbati ni Dennis kay Simon sabay akbay dito. Ipinakilala si Simon sa mga tropa nila. Heto ang mandirigmang si Simon. I-welcome nyo ha. Wika pa ni Dennis na nakangiti. Cheers, Sir Simon! Nagbigay ng isang bote ang isang pulis kay Simon at sabay silang nag-inuman. Ilan ka pa rito, Bok? Tanong ni Simon kay Dennis. Mag-iisang linggo pa lang, Bok. Pero kita mo naman, napasabak na kaagad. Ikaw, kumusta ka naman dito? Tanong naman ni Dennis. Maayos naman so far. Pero di ko pa rin makuha ang impormasyong gusto ko. Kung nasan si Commander Hakubo at kung sino pa ang nasa likod ng kanilang operasyon. Sagot naman ni Simon. Huwag ka mag-alala, Bok. Mauhuli din natin ang mga yan. Ngayon, celebrate muna natin ang maswerteng operasyon. Sabay kampay sa mga bote nila. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng nagiinomang mga parakang isang grupo ng mga babae na pumasok sa disco club. Kapansin-pansin ang isang babaeng maganda at maputi. Nakasuot ito ng deep blue na long dress with pencil cut skirt. Ang tatlong kasama nitong mga dalaga ay magaganda rin at mukhang may mga kaya ang mga to. Sir, verify sir. Biro ng isang sarhento sabay turo sa mga chicks. Relax ka lang dyan, Sarge. May oras din tayo para sa mga yan. Sagot naman ni Dennis. Nako, wag ka magkakamaling sulutin ng babaeng nakadressbook. Anak ng mayor ng San Juan yan. Si Amanda Belmonte, ang nag-iisang anak ng mayor. Babala naman ni Simon. Bok naman, mabait akong tao. Di ako gagawa ng ikasasama ng tropa. Sagot naman ni Dennis. Diyan ako kinakabahan sa ngiti mo eh. Napapailing pa si Simon. Bok talaga oh. Ano, tagay muna. Tumingin si Dennis sa anak ni Mayor at nahuli ito ng dalaga. Nagkatitigan sila ng ilang segundo at napangiti ang babae na tila may ibig sabihin. Napadila naman ng labi si Dennis nang makita ang magandang hubog ng katawan ni Amanda. Isang techno beat ang pinatugtog sa disco house at nagsipuntahan sa dance floor ang mga customers. Nagkahalo-halo ang mga estudyante, magbabarkada, mga employees at kung sino-sino pa. Sa gilid kung saan nakapwesto ang tropa ni Dennis ay nag-e-enjoy naman sila sa alak na inorder at mga pulutan. Habang sumasayaw ang mga tao ay panay naman ang tingin ni Dennis sa pwesto ng grupo ni na Amanda, ang anak ni Mayor Belmonte. Nagiinuman din ang mga to. Minsan ay napapasulyap kay Dennis si Amanda pero di maaninag ng lalaki kung nakangiti ba ito nakasimangot. Iisa lang ang nasa isipan ni Dennis at ito ay dapat makausap niya ang babae. Subalit alam niyang mahihirapan siya dahil may kaya ang mga babaeng ito at hindi basta-basta nagpapadala sa pambobola. Alam kong ganyan tingin, Bok. Huwag mo na subukan at baka tayo pa ang matiklo nito. Payo ni Simon sa kaibigan. Bok naman, wala pa nga ako sinasabi, inuhusgahan mo na ako. Relax ka lang. Nagpatuloy ng inuman ng magkaibigan. Ilang sandali pa at nagyayang makipagsayawan si Dennis at pinaunlakan naman ito ng dalawang tropa niya. Maging si Simon ay sumabay na rin ng sayawan. Umesto sila medyo malapit sa grupo ni na Amanda at sinisiguro ni Dennis na makikita sila ng mga babae. Pasimpleng indak ng sayawang pinamalas ni Simon samantalang medyo hip naman ang steps ni Dennis at ng dalawa niyang tauhan na medyo bata pa. Ang mga natira namang tropa sa lamesa ay nanonood lang. Habang sumasayaw ay panay sulyap si Dennis sa mga nakaupong babae. Ramdam ni Simon ang gustong mangyari ng kaibigan at napapailing lang ito sa sarili. Sumenya si Dennis sa isang kasamahan niya at tumango ito nang maintindihan ang gustong mangyari ni Dennis. Lumapit ito sa lamesa ng mga dalaga at tila nakikipag-usap. Ilang sandali pa at tumayo ang mga babae at sumama na sa kasama ni Dennis.
Lumapit sila sa mga sumasayaw na kalalakihan. Isang malawak na ngiti ang pagbati ni Dennis kay Amanda. "Hi," sambit ni Dennis. "Hello," sagot naman ni Amanda at nakangiti din. "Ako nga pala si Dennis. Anong pangalan mo?" tanong ni Dennis. "Amanda," pakilala ng dalaga. "Well, nice to meet you, Amanda." "Ganda pala ng pangalan mo," bola ni Dennis. "Bago lang kayo rito sa San Juan? Ngayon ko lang kayo nakita sa disco club na to eh," tanong ni Amanda. Hindi naman. Actually, nakapunta na kami dito kaso di lang kami nakakapag-ikot dahil nga bago lang kami." Nakita ni Dennis na may binulong ang isang kaibigan ni Amanda sa kanya. Napangiti naman si Amanda. "Mga pulis kayo, no?" Wika ng dalaga. Nako, di ah. Nagsisinungaling pa ni Dennis. "Nako, nagsisinungaling ka pa. Halata namang pulis kayo. Sa gupit nyo pa lang at mga galaw, napaghahalata ang parak na eh," sagot naman ni Amanda. "Ganun ba?" Di na nakalusot pa si Dennis. "Okay lang ba kung pulis kami?" Wika naman ng kasamahan ni Dennis na siyang inutusan niya na imbitahan ang mga dalaga. "No problem naman po kasi safe naman po siguro kami sa inyo," tugon ni Amanda. "Ay oo naman. Safe na safe kayo sa amin, di ba sir?" Sabay titig kay Dennis. "Of course! Kaming bahala sa inyo." Nakita naman ni Dennis na umiiling lang na nakangiti si Simon. "Ay, Amanda, ito pala ang kaibigan ko, si Simon. Saltang Luzon yan." Pakilala ni Dennis sa kaibigan. "Hello, ang gwapo-gwapo mo naman Sir Simon. Pulis ka rin?" Nakipagkamay si Amanda at titig na titig sa mga mata ni Simon. Kahit medyo madilim ay napapansin ang ganda ni Amanda. "Uy, sayaw na!" Wika ni Dennis at tuloy ang sayawan sa gitna ng dance floor. Kanya-kanyang pares ang mga tropa sa 4 na babae. Habang nagsasayaw sina Dennis at Amanda ay panay sulyap ng babae kay Simon. Biglang naging hip ang musika at mas tumindi ang sayawan ng mga tao. Dahil sa alak ay di na napapansin ni Amanda na nakahawak na pala sa bewang nito si Dennis. Tumalikod si Amanda at dinikit ang puwet sa harapan ni Dennis. Kagat labi itong inaakit ang malamang puwet sa machong pulis. Ngising aso naman si Dennis at kumapit ng mahigpit sa babae. Tinapik ng isang babae si Amanda at sabay silang nagtawanan. Umarap pa ulit si Amanda kay Dennis. Hinawakan ulit ni Dennis ang dalaga at nilapit sa katawan niya. Halatang nagustuhan ni Amanda ang pagiging agresibo ni Dennis. Kumapit ang dalawang kamay ni Amanda sa batok ni Dennis at dikit na dikit ang mga katawan nilang dalawa. Mas naging mainit pa ang sayawan ng dalawa. Dahan-dahang bumaba ang isang kamay ni Dennis at hinimas ang puwet ni Amanda. Yakap-yakap naman ang dalaga si Dennis. Tila walang pakialam kung meron mang makakita sa kanila. Dito, paminsan-minsan ay napapahaplos si Dennis sa makurbang katawan ni Amanda. At ang dalaga naman ay nakayakap na rin sa kapareha na kulang na lang ay mag-make out na sila. Hindi rin nagpatalo ang isang kasamahan ni Dennis. Todo hawak at himas din ito sa kaparehang dalaga. Napapahimas din ito sa puwet ng magandang kaibigan ni Amanda. Pero ang dalawang kasama pa nilang babae ay pasimple lang ang mga sayaw. Ang nakapareha ni Simon ay panay naman ang hawak sa matipunong katawan niya. Hindi masyadong kinakausap ni Simon ang kapareha kaya medyo nakakaramdam na ng hiya ang babae. Di naglaon ay umupo ito at sumama rin sa isa pang kaibigan. Ilang oras ang nakalipas at nagsiuwian na ang grupo. Dahil may kotse si Amanda ay siya na ang naghatid sa dalawang kaibigan. Nakasakay din sa kotse nito si Dennis at ang isa pang sarhento na inutusan niya. Samantalang nauna nang umuwi si Simon at pinagbilinan niya si Dennis na mag-iingat dahil anak ni Mayor Belmonte ang dala nilang babae. "O Claire, saan mo gustong bumaba?" tanong ni Amanda sa kaibigan. "Naku, gimik pa tayo Amanda. Ang aga pa naman eh," sagot ni Claire. "Naku,
Ang dami mo pang dahilan. Ayaw mo lang mawalay dyan sa macho mong partner. Uy, ingat ka dyan ha. Baka may asawa na yang si Sarge. Biro pa ni Amanda. Ay, single na single pa ako, Amanda. Sabay akbay ng lalaki kay Claire. Di katangkaran si Claire pero bawi naman sa malapakwang dibdib at medyo chubby na build. Ano kaya kung tumambay muna tayo dun sa dalampasigan sa may labas ng bayan? Wala masyadong tao dun at makaka-relax pa tayo. Tingnan mo naman ang langit. Maraming bituin. Mungkahi naman ni Dennis kay Amanda. Ay sa bagay, tara. At pinaandar na nito ang kotse. Pagpasok naman ni Simon sa quarters niya, ay may nakita siyang sulat na nakaipit sa ilalim ng pinto. Pinulot niya ito at laking tuwa na nanggaling ito kay Melissa. Sa loob ng 1 linggo ay nagsimula ng magpalitan ng sulat ang dalawa. Mabilis umupo si Simon sa may lamesa niya at nanginginig na binuksan ng sobre. Pagkabukas ay binuklat niya kaagad to. Namoy pa niya ang mabangong papel na ginamit ni Melissa sa pagsusulat. Dear Simon, kumusta ka na? Alam kong delikado dyan sa lugar na napuntahan mo, kaya sana'y mag-iingat ka. Natanggap ko ang sulat mo at talagang nagulat ako dahil sineryoso mo talaga ang pangako mo sa akin noon na susulatan mo ako. Natutuwa naman ako at sinabi mo sa sulat ko na madalas mo akong iniisip. Pero pasensya ka na talaga Simon, kasi hindi ko magagawang pagtaksilan si Joshua. Hindi ko matatanggap ang pagmamahal mo sa akin. I'm sorry Simon. Alam kong hindi ka mahirap mahalin. Ramdam kong busilak mong puso. Pero sana kalimutan mo na lang ako. Ayokong masaktan ka pa. At napapansin ko ring nagbabago na si Joshua. Hindi na naulit pa ang pananakit niya sa akin at mukhang naging close na rin sila ng kapatid kong si Chloe. Siya na mismo ang naghahatid sundo sa kapatid ko sa tuwing papasok ito sa universidad. At Simon, sana tapusin na natin ang ugnayan natin. Mahirap na. Paalam. Parang natunaw na yelo ang ngiti ni Simon sa nabasa. Malakas ang nararamdaman niya sa dalaga pero sa sulat nito ngayon ay nakikiusap na itong kalimutan na siya. Subalit ramdam din ni Simon ang puso niyang palaban. Kumuha siya ng ballpen at papel at nagsulat kaagad na plano niyang ipadala kinabukasan. Ayaw niyang kalimutan na lang na parang wala lang si Melissa. Mahal na mahal niya to at handa siyang hamakin ng lahat para ipaglaban ang nararamdaman kay Melissa. Sa kabilang dako, huminto naman ang kotse ni Amanda sa gilid ng kalsada kung saan ilang metro lang ang layo sa dagat. Madilim dito at kumuha lang ng flashlight si Amanda mula sa likod ng kotse para makapaglakad sila ng maayos sa dilim. Sir, samahan ko muna to si Claire. Paalam ng sarhento kay Dennis. Sure! Enjoy na lang kayo ha. Sagot naman ni Dennis. Ay, anong enjoy? Wiwiwi lang po ako no? Sagot naman ni Claire. Sure. Tumingin naman si Dennis kay Amanda. Pareho silang nakangiti. Bumaba ang dalawa at naiwan sina Dennis at Amanda. Walang imika ng dalawa. Parehong nakainom at parehong nag-iinit ang katawan. Inimas ni Dennis ang hita ni Amanda. Alam mo naman sigurong anak ako ni Mayor, right? Wika ni Amanda. Oo naman. Bakit? Kailangan ba ako mag-alala? Tanong naman ni Dennis. Hindi naman. Sinusubukan ko lang ang tapang mo. Sambit ni Amanda. Ganon? Sige nga. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang ko. Inila ni Dennis ang leeg ni Amanda palapit sa mukha niya. Nagsalubong kaagad ang kanilang mga labi. Naglilikot ang mga labi at dinadama ang bawat halik. Bumaba ang isang kamay ni Dennis at hinimas ang isang hita ni Amanda. Sumagot naman ang babae nang haplusin nito ang matigas na dibdib ni Dennis. Hagod at piga ang ginawa nito na nagpaulol kay Dennis ng husto. You like it? Kagat labi pa si Amanda. Oo naman. Sagot ni Dennis. Gusto mong makilala ang kaibigan ko no? Kaya nagpadala ka na lang sa Agos. Napansin kasi ni Dennis ang panakanakang pagsulyap ni Amanda kay Simon kanina. Oo, gusto ko siya makilala.
Pakiusap, ipakilala mo ako sa kanya. Baliw na salita ni Amanda na sadyang dalang-dala na ng nainom na alak. Sige, pagbibigyan kita. Pero ngayon, akin ka muna. Tugon naman ni Dennis. Basta ang promise mo ha. Saad pa ni Amanda. O naman, kung bahala sa'yo. Sagot pa ni Dennis. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakapaghanda na para pumasok si Chloe. Nag-aalmusal pa silang mag-anak nang lumapit ang isang katulong. Sir, andito po si Sir Joshua. Wika ng katulong. Oh, papasukin mo siya. Chloe darling, maganda ka na. Don't let Joshua wait too long. Wika ni Mr. Hawkins. Yes, Papa. Sagot naman ni Chloe. Tumingin pa ito sa ate niya na tila walang pakialam at kumakain lang. Good morning, sir. O mukhang nakakaabala yata ako sa breakfast nyo. Bati ni Joshua nang lumapit ito sa hapagkainan. Oh no, it's fine. Come, join us. Aya ni Mr. Hawkins. I'm fine, sir. Hihintayin ko na lang sa labas si Chloe. Melissa, good morning. Nakangiti si Joshua kay Melissa pero sandali lang itong sumulyap sa lalaki. Tsaka ito umalis sa lamesa. Melissa, anong ginagawa mo? Tanong ni Mr. Hawkins sa anak. Ano? Sagot naman ni Melissa. Why are you acting like this? Bakit palagi mo nang binabaliwala si Joshua? Wika ng ama. I'm sorry, Papa. Medyo inaantok pa po kasi ako. Palusot ni Melissa. Ma'am Melissa, may sulat po kayo. Wika naman ng isang katulong sabay bigay ng sobre kay Melissa. Tinignan nito ng dalaga at nilapag sa kandungan niya. Mukhang ang dami mo nang natatanggap na sulat nitong mga nakaraang linggo. Sino ba napapadala sa'yo niyan? Hindi sumagot si Melissa at kumain lang to. Sisimula naman ba ulit to? Siya bang nagpapadala sa'yo ng mga sulat na yan? Hindi pa rin sumasagot si Melissa. For God's sake, answer me, child! Tumaas ang boses ni Mr. Hawkins sa inis. Papa, please. Kalmadong saway ni Chloe sa ama. Tinignan niya rin ang ate niya pero tila wala itong pakialam. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, Melissa. I've done everything for you. At ganito lang ay susukli mo sa akin. Kailan ka pa nawalan ng respeto sa sarili mong ama? Tumayo si Mr. Hawkins at tumalis na sa lamesa. Napabuntong hininga naman si Chloe. Hinawakan niya ang kamay ng ate niya. Nagkatinginan silang dalawa. Bahagyang umiti si Chloe sa ate niya. Mag-ingat ka palagi, Chloe. Wika ni Melissa at tinapos na niya ang pagkain. Umakyat ito ng hagdan habang hawak ang sulat mula kay Simon. Si Chloe naman ay nag-ayos sandali bago lumabas ng bahay. Nasa labas ang kotse ni Joshua at nasa loob siya naghihintay. Pumasok sa kotse si Chloe at sa harap ito umupo. Binati ni Joshua ng ngiti ang nakababatang kapatid ni Melissa. Pagpasok naman ni Melissa sa silid ay hinagis niya sa kama ang sulat. Dumiretso siya sa banyo. Hinubad ang puti na silk dress at kulay pink na underwear. Dumiretso siya sa bathtub at binuksan ang shower. Maingat na hinugasan ang buong katawan. Kinuha niya ang sabon at pinabula ito gamit ang kamay. Ipinahid ang mga palad sa maalindog niyang katawan. Inimas ang leeg papunta sa balikat at magkabilang dibdib. Ilang minuto pa ang nakalipas at natapos na rin siya sa pagligo. Nakabalot ang towel sa ulo niya at may suot na bathrobe. Nagbihis ito ng manipis na sando at maiksing silk na shorts. Nagdive siya sa kama at nakadapa. Nakita niya ang sulat tsaka pinulot ito. Binuksan niya ang sobre at binasa ang laman. Dear Melissa, kumusta ka na? Matapos kong matanggap at mabasa ang sulat mo, ay naisip ko kagad na sulatan ka. I'm sorry, Melissa. Alam kong suntok sa buwan ang mahalin ka. Isa kang magandang anak mayaman at nakatakdang ikasal na, kaya alam kong talo ako bago pa man magsimula ang laban. Alam ko ring masasaktan lang ako sa huli. Pero kahit ganito pa man ang sitwasyon ko, humihingi pa rin ako sa iyo ng kapatawaran dahil hindi pa rin ako susuko sa iyo. Mahal na mahal kita, Melissa. Handa kong isuko ang lahat para sa iyo.
Kahit nasan pa ako mapadpad, ikaw pa rin ang nasa isipan ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing... Hindi na tinapos pa ni Melissa ang sulat. Hindi na niya magawang basahin ang lahat. Gulong-gulo na ang isipan niya. Ilang araw na siyang lutang at hindi malaman kung ano ang gagawin. Gago ka talaga, Simon. Bakit ako pa? Pinapahirapan mo talaga ako, Simon. Bulong ni Melissa sa sarili. Tumihaya siya at tinignan ng kisame. Biglang nag-ring ang telepono sa gilid ng kama. Inabot ito ni Melissa. Hello? Sagot ng dalaga. Uy sis, si Jonah to. Nakapag-ready ka na ba? Tanong ng kaibigan ni Melissa. Ready saan? Pagtataka naman ni Melissa. Diyos mio naman. Did you forget? Di ba magigimik nga tayo ngayong araw? Wika ni Jonah. Oo nga pala. Napabalikwas si Melissa. Sis naman, nagmumukmuk ka na naman dyan sa bahay nyo, no? Huwag mo na nga isipin yung problema mo. Magbihis ka na at darating na kami dyan mamaya. Sambit ni Jonah. Okay. Sorry sis. Tugon ni Melissa. Sus! Sige, bye. Nagpaalam na si Jonah. Sa loob ng kagubatan ay may isang lihim na kampo ang Black Triangle. Magtatakip silim na rin at marami nang nagbabantay sa perimeter. Isang tauhan ang pumasok sa isang kubo. Dito niya nakita si Commander Hakubo. Nakaupo lang ito sa sahig at may kausap na isa pang lalaking may dalang belt ng bala sa katawan. Ito din ang lalaking pumugot ng ulo ng hepe ng Santo Tomas. Commander, may bisita kayo. Wika ng tauhan ni Hakubo. Sa likod nito ay pumasok ang isang dalagang ubod ng ganda. Napangiti si Hakubo at tumayo. Niyakap niya ng mahigpit ang babae. Wala ba nakakita sa'yo? Tanong ni Hakubo. Wala, Hakubo. Huwag ka mag-alala. Sagot naman ng babae. Maggagabi na. Ano naman ang kailangan ng anak ng mayor dito sa kampo namin? Wika naman ng lalaking kausap ni Hakubo. Tumahimik ka, Titus. Narito si Amanda para tumulong. Tama ba ako, mahal ko? Wika ni Hakubo. Naparito ako para sabihin sa iyong kilala ko na kung sino ang parak na nakapagbigay ng impormasyon ng mga kuta ng grupo. Nakangiti pa si Amanda sa dalawang lalaki. Pangalanan mo, Amanda. Sabihin mo sa akin kung sino ang hayop na sumisira ng aking mga plano. Inagis ni Amanda ang isang folder sa isang lamesa. Binuklat ito ni Hakubo at nakita din ito ni Titus. Isang personal profile ng isang lalaking matipuno at kayumangyang kulay. Siya ang leader ng intelligence unit dito sa Santo Tomas. Si Inspector Simon Perez, isang military police at graduate ng PNPA. Pahayag pa ni Amanda. So, ito pala ang tinik sa lalamunan ko. Sambit ni Hakubo habang hawak ang profile ni Simon. Matinik ang taong yan. Hindi niya kinakailangan pasukin ng samahan para lang makakuha ng impormasyon. Alam niyang hindi kayo suportado ng mga taga Santo Tomas. Kaya napapadali ang kanyang investigasyon. Nakakuha din ako ng impormasyon na eksperto din yan sa paghawak ng sandata at mano-manong labanan. Paliwanag pa ni Amanda. Ganun ah. Tignan natin kung hanggang saan ang galing ng Simon na to. Nakangiti si Hakubo. Ano plano mong gawin, Hakubo? Tanong naman ni Titus. Magsama ka ng mga tao doon at dukutin niyo tong Simon na to. Gusto kong maramdaman niya ang hagupit ng kamay ni Satanas na dumadaloy sa aking mga kamay. Wika ni Hakubo at nakangiti pa rin. Ako nang bahala, Hakubo. Tinapik ni Hakubo ang balikat ni Titus at lumabas na ang lalaki. Iniwan sa loob sina Hakubo at Amanda. Parehong nakangiti ang dalawa at pagkasara ng pinto ay agad silang naghalikan. Isang araw ang nakalipas. Bumaba ng van ang isang lalaki. Nakasuot ito ng shades at palingalinga sa paligid. May mahabang balbas ito. Matapos maobserbahan ang paligid ay tumawid na ito ng kalsada papunta sa gate ng kampo ng mga parak. Pagkalapit sa gwardya ay ngumiti ito sa pulis na nakabantay. Magandang umaga, sir.
Wika ng lalaki. Anong kailangan nyo? Tanong naman ng pulis. Andito po ba si Sir Perez? Tanong ng lalaki. Perez? Sino Perez? Kumunot ang noo ng bantay. Si Inspector Simon Perez po, sir. May kailangan lang po ako sa kanya. Sagot naman ng lalaki. Nako, wala pong pulis na ganyan ang pangalan dito, sir. Baka nagkakamali lang kayo. Saang division po siya? Umugot ng larawan ng lalaki at pinakita sa bantay. Picture ito ni Simon. Ito po siya, sir. Siya po ang hinahanap ko. Wika ng lalaki. Kinuha naman ng parakang picture. Ito ba? Anong kailangan mo sa lalaking to? Seryosong tanong ng bantay. Naku, sir. Di ko po pwedeng sabihin eh. Kailangan ko lang po talaga siyang makausap. Importante lang po, sir. Tugon ng lalaki. Ganun ba? Sige, sandali, diyan ka lang ha. Tumalikod ang pulis at tumawag sa telepono. Habang may kausap ang bantay, tumingin-tingin naman sa paligid ang lalaki. Para itong nag-oobserba sa loob ng camp brigade. Matapos tumawag ang bantay ay humarap na ito sa lalaki subalit wala na to. Sinubukang hanapin ang parakang lalaki pero di na niya to nakita pa. Samantala, pumatok sa pinto ng opisina ni Simon si Dennis. Pinapasok naman ito ng kaibigan. Matapos makipagkamay sa kabaro ay umupo ito sa harapan ng desk. Nakita nito ang tila malungkot na mukha ni Simon. Bok, may problema ka ba? Bakit parang lungkot mo? Tanong ni Dennis. Wala to, Bok. Nakita ni Dennis na hawak-hawak ni Simon ang isang sulat. Galing ba yan kay Melissa? Kumusta na siya? Tanong muli ni Dennis. Yun na nga, Bok eh. Di ko na alam kung kamusta na siya. Actually, maglalampas 1 linggo na rin na wala pa akong natatanggap na sulat mula sa kanya. Tugon ni Simon na may bahid ng lungkot ang boses. Di ba mag-aasawa na yon? Saad ni Dennis. Alam ko yan, Bok. Pero wala eh. Mahal ko na siya. Mahal ko na si Melissa. Inamoy pa ni Simon ang bango ng sobre bago nila pagsalamesa. Napangiti naman at medyo umiling si Dennis. Yan na nga ba ang hirap sa pag-ibig eh. Masaya lang siya sa simula. Pero at the end of the day, masasaktan ka lang. Turan pa ni Dennis. Di naman lahat, Bok. Wika naman ni Simon. Kalimutan mo na si Melissa, Bok. May papakilala ko sa'yo. Naalala mo si Amanda? Sambit bigla ni Dennis. Yung anak ni Mayor? Bakit? Pagtataka naman ni Simon. Gusto kanya makasama, Bok. Type na type kaya nun eh. Nakangiting sagot ni Dennis. Usang galabok. Tinikman mo na yun eh. Tapos ibibigay mo sa akin. Ang baba naman ang tingin mo sa akin, Bok. Tumayo si Simon at halatang naiinis. Bok, relax. Sorry na. Hindi naman sa ganun, Bok. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Saka, hindi ko ideya yun. Si Amanda mismo ang nagsabi ng Bok. Actually, nag-aalanganin pa nga ako eh. Pero alam mo naman babayang nag-request kaya di ko matanggihan. Paliwanag pa ni Dennis. May tiwala ka ba sa babaeng yun? Litanya ni Simon. Bakit, Bok? Pagtataka ni Dennis. Tumalikod si Simon at tumingin sa bintana. Masama ang kutob ko sa babaeng yun eh. Anak siya ni Mayor, Bok. Marami akong naririnig na mga kaduda-dudang bagay na ginagawa ang Mayor pag dumadayo dito. Tulad ng mga nasakoteng droga nung 1 buwan. Bago pa pinugutan ng ulo ang hepe ng mga pulis. May mga nagsabing dahil sa paghuli ng pulis sa mga nagdala ng droga, binayaran ng Black Triangle para patayin ang hepe. Pahayag ni Simon. Baka naman chismis lang yan, Bok. Tila hindi kumbinsido si Dennis. Tumingin dito si Simon. Mag-iingat ka, Dennis. Alam mo namang hindi basta-basta ang Santo Tomas. Nararamdaman kong may pinaplano ang mga terorista sa bayan na to. Wika ni Simon. Maingat naman ako, Bok. Ako pa. Pag
Pagmamayabang pa ni Dennis. Sumilip sa pinto si Maylin. Oh, gumabaw. Pasok. Tawag ni Simon. Sir, ibibigay ko lang ang report ng asset. Wika ni Maylin. Ganun ba? Sige, ilapag mo lang dyan. Nilagay ni Maylin ang papeles sa lamesa ni Simon. Nagkatinginan sina Maylin at Dennis. Halos hubaran na ni Dennis sa kakatitig sa katawan si Maylin. Lumabas ang dalaga na medyo namumula ang pisngi. Oh, sanggala. Ganda-ganda naman na sekretarya mo. Sambit ni Dennis. Umandar na naman ang pagiging manyak mo. Tumigil ka nga dyan. Saway naman ni Simon sa kaibigan. May syota na ba yun? Tanong pa ni Dennis. Bok, be professional, okay? Sagot lang ni Simon. Seryoso naman ito. Alam mo, Bok, gwapo ka sana eh. Kaso ang uptight mo. Kaya ka siguro di ni-reply ni Melissa ang seryoso mo sa buhay. Natigilan si Simon sa sinabi ni Dennis. Oh, biro lang, Bok. Huwag mong dibdibin ang sinabi ko. Ang sa akin lang naman, tumikim ka naman ng chicks kahit sandali lang. Kambyo pa ni Dennis nang mapansing kumunot ang noo ni Simon. Minsan lang ako magmahal, Bok. Kahit sabihin mo pang baliw na ako sa nararamdaman ko. Pero nagpapakatotoo lang ako. Wika naman ni Simon. Ito talagang kaibigan ko. Super serious. Nako, sige Bok, baka nakaka-istorbo na yata ako. Report muna ako sa admin. Umakbay si Dennis sandali kay Simon bago magpaalam. Pagkadating ni Dennis sa admin ng unit niya, ay sinalubong siya kaagad ng isa niyang tauhan. Sumaludo ito sa kanya at sinabing merong naghihintay sa kanyang babae. Pumasok sa labi si Dennis at natatnan niya dito si Amanda. Oh, paano mo natunto ng lugar na to? Nasurpresa si Dennis. Ngumiti naman ang dalaga at tumayo. Ano ka ba? Anak ako ni Mayor, remember? Di na mahirap ang matunto ng kampo niyo. Sagot naman ni Amanda. Talaga? O bakit napadalaw ka? Lumapit si Amanda at yumakap ng mahigpit kay Dennis. Kasi, asan na ba yung kaibigan mo si Simon? Tanong ni Amanda. Si Simon ba? Bakit mo hinahanap si Simon? Pagtataka ni Dennis. Di ba nga may usapan tayo noon? Tila naiinis na tugon ni Amanda. Oo nga pala. Bakit? Atat na atat ka na ba? Ngiting aso naman si Dennis nang malaman ang ibig sabihin ni Amanda. Medyo Doon nga sa bahay, di siya mawala sa isip-isip ko. Saad ni Amanda. Di mawala sa isip na ano? Tanong ni Dennis. Ganito. Sabay nilapit ang hintuturo sa labi at inaksyong kumakalikot sa labi nito. Tumingin-tingin sa paligid si Dennis. Nang mapansing silang dalawa lang sa labi, ay bumulong ito kay Amanda. Baka naman pwede kitang tulungan dyan. Tila na demonyo na naman si Dennis. Si Simon nga ang gusto ko muna. Lagi ka namang nandyan Sabay tulak kay Dennis palayo. Nako busy si Simon ngayon. Di ko alam kung nasaan. Sagot naman ni Dennis. Ayaw mo lang yata Bakit? Nagsiselos ka ba? Sambit pa ni Amanda. Hindi Wala sa bokabularyo ko yung selos-selos lalo pa sa kaibigan kong si Simon. Tugon ni Dennis na nakangiti. Bakit ayaw mo sabihin sa akin kung nasan siya? Kagat-labi pa si Amanda na nakatitig kay Dennis. Di naman. Di ko lang talaga alam kung nasan siya. Pero mamayang hapon baka pupunta ng San Juan yun. Palusot ni Dennis. Ang laki-laki kaya ng San Juan. Saan doon at anong oras siya pupunta? Tila atat si Amanda na makaharap si Simon. Naku, hindi ko sigurado Pakamot-kamot pa sa ulo si Dennis.
Nakangiting lumapit si Amanda at marahang hinaplos ang bewang at gitna ng pantalon ni Dennis. Tumitig ito sa lalaki na tila nag-aalab ang mga mata. Para itong leon, nakakain ng usa. Baka naman pwede nating pag-usapan to, Sir Dennis. Kagat-labi pa ulit si Amanda. Depende yan. Tila alam na ni Dennis kung saan patutungo ang kanilang usapan. Well, sir, paaminin na lang kita. Hinawakan nito ang braso ni Dennis at naglakbay ng dahan-dahan patungo sa matigas na dibdib ng lalaki. Napakapilya mo talagang babae ka. Hinila kaagad ni Dennis si Amanda papasok sa interrogation room. Ito ba ang sinasabi mong interrogation technique? Piniga ni Amanda ang dibdib ni Dennis na natatakpan pa ng damit niya. Dahan-dahang tumitindig ang balahibo ng lalaki sa batok niya. Pagpasok nila sa loob ay nilak kaagad ng lalaki ang pinto. Masiil na hinalikan sa labi si Amanda. Naglaban kaagad ang mga labi nila. Sabihin mo muna kung paano ko mamimit si Simon. Tumigil bigla si Amanda. Ikaw talaga mapilit ka. Nabitin si Dennis. Of course. Sabik na ako makilala yung best friend mo, sir. Sagot naman ng dalaga. Okay, sige. Makikita mo siya mamaya paglabas niya ng hapon siguro. Wika ni Dennis. Siguro? Gusto ko sigurado. Dahan-dahang kinikis-kis ni Amanda ang kamay sa dibdib ng lalaki. Aba, oo naman. So paano na? Hindi na ulit makapaghintay si Dennis. Maybe next time na lang, sir. Lumabas kaagad si Amanda at naiwan si Dennis na medyo bitin. Walang kamalay-malay si Dennis sa masamang plano ni Amanda para kay Simon. Kinahapunan, binantayan ng isang tauhan ni Commander Jacobo ang paglabas ni Simon. Saktong lumabas ito at sumakay ng tricycle. Maingat na sinundan ito ng tauhan ni Jacobo at nakasakay pa ito ng motor. Nakasuot ito ng helmet para hindi makilala. Mag-isang lumabas si Simon. Pagdating sa San Juan ay bumaba ito sa isang kanto na may tapat na kainan. Hindi kalayuan ng San Juan sa brigade camp ni na Simon sapagkat 30 minutes lang naman ang layo nito. At ang kampo ang nagsisilbing border ng dalawang bayan. Pumasok sa kainan si Simon at nag-order ng soft drinks at sandwich. Umarangkada kaagad ang nakamotor. Pagkadaan nito sa kinauupuan ni Simon ay binunot nito ang baril. Mabilis na dumaan ang nakamotor at tinutok ang baril sa nakatalikod na si Simon. Subalit malayo pa lang ay naramdaman na kaagad ni Simon na sinusundan siya. Kaya alam niyang puntirya siya ng nakamotor. Sunod-sunod na pagputok ng baril ang nakamotor. Subalit mabilis na nag-dive papunta sa gilid ng isang lamesa si Simon. Inangat niya kaagad ang kahoy na lamesa at dito siya nagtago. Nagsitakbuhan ng mga taong nasa paligid. Tumayo kaagad si Simon nang makalagpas na ang di kilalang asasin. Binunot niya ang baril sa likod niya, subalit di niya naasinta ang taong nakamotor dahil mabilis itong tumakas. May nakitang motorsiklo na nakaparking si Simon. Nilapitan niya ito at kinwelyuhan ng lalaking sakay ng motor. Pare, pulis ako. Pahiram ng motor mo. Sabay hila sa lalaki. Bumagsak sa gilid ang lalaking nagmamay-ari ng motor. Pinatakbo agad ni Simon ang motor ng mabilis. Ibabalik ko rin to, pare! Sigaw pa ni Simon. Uy! Ang motor ko! Sigaw naman ng lalaking napakamot na lang ng ulo. Mabilis na hinabol ni Simon ang nakamotor. Natanaw na niya kaagad ito sa di kalayuan. Nasilip ng tauhan ni Jacobo sa side mirror ng motor si Simon. Pinihit nito kaagad ang motor at lumiko sa isang kanto. Sinundan din ito ni Simon. Nakarating sila sa palengke. Maraming nagkalat na nagtitinda ng mga karne at gulay sa paligid. Maging sa mismong kalsada ay may ilan ding nakapwesto kaya masikip na ang daanan. Panay busina ang sinusundan ni Simon. Napatakbo na lang pagilid ang mga tao sa paligid.
Hindi masyadong bumawas ng bilis ang motor ng dalawa. Lumiko pa ulit sila sa isang kanto at di napansin ng tauhan ni Jacobo na may isang stall sa gilid ng kalsada. Di na ito naiwasan ng asasin. Napatambling palayo ang matandang nagtitinda ng gulay nang ito ay araruhin ng motor. Nagsitalsika ng mga paninda ng matanda at wasak ang kahoy na pinagpupwestohan niya. Kasunod naman na dumaan ay si Simon. Pagkawalagya kayo! Ang paninda ko! Sigaw ng matanda pero di na ito pinansin ng dalawang naghahabulan. Nakalagpas na sila sa palengke at pinaharurot na naman ng tauhan ni Jacobo ang motor nito. Napunta sila sa isang diretsong daan na palabas ng San Juan. Bumunot ng baril si Simon at pinaputokan ang naunang motor. Tinamaan ng side mirror sa bandang kanan. Napatingin ng di pa nakikilalang tauhan ni Jacobo sa likuran nito. Medyo malapit na si Simon sa kanya. Bumunot din ito ng baril at sumagot ng putok. Nagpagewang-gewang ang motor ni Simon para maiwasan ang bala ng kalaban. Saktong papalapit sila sa isang intersection nang biglang may lumabas na 10-wheeler truck sa isang kanto. Uli na nang makita ito ng tauhan ni Jacobo. Bumangga ang harapan ng motor at tumilapon ang sakay nito. Parang naging human bowling ang tauhan ni Jacobo na umikot-ikot sa ere nang ito ay tumilapon palayo ng truck. Uminto ang motor ni Simon. Binaba niya ang stand at nagmamadaling lumapit sa nakahelmet pang tauhan ni Jacobo. Nakatihaya lang ito sa gilid ng kalsada. Tignan natin kung sino kang hayop ka. Sigaw ni Simon. Tinanggal niya ang helmet ng katunggali at nagulat siya sa natuklasan. Ikaw? Bakit? Gulat na gulat si Simon nang makitang si Amanda pala to. May dugong lumalabas sa bibig at ilong ni Amanda. Nahihirapan na rin tong huminga. Anong ibig sabihin nito, Amanda? Bakit mo ako gustong patayin? Tanong ni Simon. Wala ka nang takas ngayon, Simon. Alam na ng samahan ang tunay mong pagkatao. Kaya simulan mo na magtago. Dahil tutugisin ka na na mahal ko si Jacobo at pupugutan ka ng ulo. Nahihirapang magsalita si Amanda. Bumubulwak ang dugo sa bibig nito. Si Commander Jacobo? Siya bang nag-utos sa'yong gawin to? Nasaan siya, Amanda? Nasaan si Jacobo? Hinawakan ni Simon ang kwelyo ng damit ni Amanda subalit tumirik na ang mga mata nito. Ito ang regalo ni Jacobo para sa'yo, Simon. Bumitaw ang isang kabay ni Amanda ng granada. Gumulong ito sa gilid ng katawan ng dalaga. Nakita ito kagad ni Simon na wala na palang pin. Mabilis na lumayo si Simon at nag-dive papunta sa kabilang side ng kalsada. Wasak ang katawan ni Amanda nang sumabog ang granada. Ligtas namang nakatayo si Simon. Gulat na gulat ito sa pangyayari. Hindi niya inaasahan na may ugnayan ng anak ni Mayor Belmonte at si Commander Jacobo. Ngayon ay alam na niyang isang malaking panganib ang darating para sa kanya dahil namatay na ang kaisa-isang anak na babae ni Mayor at ito rin ay lihim na kasintahan ni Jacobo.